So, after sa blessing ko, pupunta kami sa Tabuan, Garcia. Dahil magpakumpisal, may kumpisalan ng bayan. At, asa tong gabay do? So, kung gusto kayong sama sa Holy Hour mamaya after sa deliverance. So, sa may mga sakit na walang finding sa doktor, isabi nyo sa deliverance minister ha, lalo-lalo na yung mag-react. So, yung ini-exercise natin, yung mga pasyente na may experience sa barang kulam, hindi po yan mapagaling sa mga doktor. Yung natural illness, you need to go to your doctors. Listen to their medical advices po. Kanina po, nag-exercise po ako at yung dalagita, 13 years old, grade 7? 13 years old, grade 7? Grade 8? Grade 8. So, ang pumasok sa kanya ay nakatira sa kanilang old house. So, yung mga demonyo nakapasok sa kanya dahil sa kanilang bahay. At yung exorcist ay sagawa ng imperative question. Tell me, how many are you? Sabi ng demonyo, 2 kami. Saan kayo nakatira? Sa kanilang bahay? No. Kailan kayo alis? Na hindi namin alam. No. At yung bata ay meron siyang psychic power. Open yung psychic niya. Ano yung psychic? Makikita niya yung mga hindi natin makikita. At sabi ng third eye, sabi ng bata, marami sila doon sa bahay ng lola ko. No? At yun, hindi yun madali. Wala pong magic doon. Sa mga hinaharas ng demonyo, huwag kayong magmadali. Hindi po kami magician. Kailangan po yan ng conversion sa buong pamilya po. Ang buong pamilya ay magsabay na sa pagrorosaryo. Ang buong pamilya sabay na magdasal. Ang buong pamilya sabay na magsamba every Sunday. At sa mga hinaharas ng demonyo, ito yung pakiusap ko sa inyo, simba kayo araw-araw. Eucharist. Eucharist po. At sana dagdagan nyo yung pananampalataya ninyo, wag na kayong magduda pa. Dahil yung pagdududa, lack of faith, yun ang rason na matagalan tayo. No? At kung oppression yung karamdaman mo, hindi ka gagaling yan without giving yourself to the Lord. Your whole strength. Love God with all your heart, with whole your being. Whole. Ang pagbigay natin sa Diyos, hindi 1/4. Uy. Ngayon, inspired na inspired. Sunod na araw, hindi na makikita sa simbahan. Ibigay niyo po yung buong puso natin. May lumapit sa akin kagabi, Father, walang findings ang aking mga karamdaman, Father. Wala talagang findings, Father. Tulungan mo ako, Father. Isa lang tanong ko, knock-out na siya. So, marami na akong business, Father, pumunta sa iyong office. Pero, Father, hindi pa rin ako pinagaling ng Panginoon. Yun ko, may tanong ako sa'yo. Married ka ba? Yes, Father. Kasal ka ba sa pare? Hindi. Bakit hindi mo binigyan ng halaga? Wala naman silang wala silang kakulian bitaw. Ano sa Tagalog kakulian? Walang hadlang. Walang hadlang. Single sila 2. And then for how many years? Sabi ko sa kanya, yun ang kulang mo. Wala namang hadlang. Single kayo. Yan ang kulang mo. The first miracle happened during the wedding at Cana. Ang tubig ginawa niyang wine, no? At hindi napahiya yung kinasal. So ngayon mga kapatid, sabi ko sa kanya, receive Jesus not 1/4. Receive Jesus wholeheartedly. Buong-buo po. Amen? Hindi naman yan madali, pero ang importante, ginawa mo ang lahat. Yan, maka-justify yan sa'yo. Ginawa mo ang lahat upang makasal ka. Yun ang advice ko sa kanya. Kagabi pa yun. No? Kanina, may in-exercise tayo na curse. Biktima sa curse, yung hindi makalakad. Alam nyo, yung paa niya ay namamaga po. Unang pagdating niya dito na mga maga po. At ngayon, hindi na po siya nag-react. Hindi na po namamaga yung paa niya. Nandito po sila ngayon. Saan na yun? No? Yung nakasungkod.
At alam nyo, lumiit na yung kanyang paa, na normal na, at wala lang lakas. Nung una, masakit na pasakit po. Yung paglakad niya, every time ah, ma, ma, sige nga na, may dapat niya yung paa niya. Iiyak siya. Hindi niya, may lapat yung paa niya sa, sa sahig. Iiyak yun. Pero ngayon, hindi na siya umiyak. During exorcism ko, ang daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. Ang daming ng albularyo nilapitan nila. At sisigaw yon during exorcism, pero kanina wala na po. Ang reaction lang niya ay nakatulog. No? At galing po dito yung sakit papunta sa ibaba. Pero kanina, yung sakit dito na lang. No? Pero after exorcism kanina, nawala na po ang sakit. Wala lang lakas daw. No? Sabi ko sa kanya, so malaki na po yung improvement mo, hindi na namamaga, huwag kang magmadali. Posible din yung bahay mo may nakatira at yun ang magbigay ng karamdaman natin na hindi ma-diagnose ng doktor. Kaya nga, tinuturuan namin kayo, yung prayer of deliverance, pwede ninyo magamit yon sa pag-uwi nyo sa bahay. Pag-uwi nyo, i-deliverance nyo yung bahay ninyo, i-deliverance nyo yung mga anak ninyo, and then go to the sacrament. Cares. Cares. No. Pasensya na kayo ha. No. Ganyan talaga dito. May biglang sisigaw. No, hindi yan madali. Yung ina-exercise ko kanina siguro. So, hindi yan madali. Hinahati ko lang yung oras ko dahil, honestly, until hapon pa ako kung wala pang kumpisala ng bayan. So, minsan makauwi ako alas 7 sa gabi sa kumbento, alas 6, alas 5. Dahil simula umaga hanggang maghapon na yan. No? Pero ngayon, hanggang 1:30 lang ako dahil sa schedule natin sa kumpisala ng bayan. At isabi nyo sa mga deliverance ministers, wag lang kayong magmadali, lalong-lalo na yung mga may sakit na walang finding sa doktor. Wag kayong magmadali ha. At isabi nyo po yan sa team natin. Kaya may team ako. Bakit may team? Si Kristo nga, may 12 apostles, di ba? Diyos na yon. Ato na ka? Oh, sunod ko, Sans. Father Cruz nandito din. Pupunta na tayo sa Garcia Hernandez Tabuan. And then, mapakumisal kami sa mga bata doon sa high school. After sa high school, pupunta naman kami sa parokya. Kami lahat. Mga 11 priests para madali lang yung confession. Nagtutulungan kami dahil hindi namin kaya. Kami lang. So sa Holy Week, ilan na lang yung mamumpisal dahil dami kaming magpakumpisal. So hanggang gabi, para yung mga nanarbaho ay makapunta talaga. Walang rason na hindi sila makapunta. Hanggang alas 9 po yung confession namin. Magsimula kami alas 6 sa parokya hanggang matapos. Okay? So para makakonfess yung mga tao. At yun. So maraming healing po ang naranasan ko dito sa ministering ito. Pero sana hindi kayo matrap sa healing. Secondary na po yung healing. Secondary lang po yun. Kung hindi man kayo gagamutin ng Panginoon, may rason ng Diyos. Mas mabigat pa sa ating rason. Ialay nyo po yung sakit ninyo sa Panginoon. Every time mawalan kayo ng pag-asa, look at the cross of Jesus. Look at Him. And by looking at Him, bringing your traumas, bringing your sufferings, pagdala sa mga pagsubok mo sa cross ni Kristo. No? Yung cross ni Kristo. Kapag titingnan ninyo with great devotion, ano yung mathematical symbol nito? Plus, no? Hindi ka mawala ng pag-asa. It adds you more strength. It adds you more power. Dagdagan ka ng Diyos at hindi ka mabawawasan. Increase your love. Every day, before ka pupunta sa trabaho mo, kneel down, kiss the cross of Jesus, and then, kausapin mo siya. Huwag ka lang laging magsasalita. Makinig ka. And open your heart. He is the one to console you. He is only the one that can console all of us here. Not Father Darwin, not any one of us, but only Jesus. Kung grabe na yung sakit ng buhay mo, mga pagsubok mo, look at Jesus. At yung pagdadasal natin, yung panalangin natin, hindi, Lord, bakit nangyari sa akin to? Wag ganon. No. Parang biniblame mo ang Panginoon. Sa pagharap mo sa Panginoon, sabihin mo na, Lord, I bring my problem. Lord, hindi ko naintindihan yung sarili ko. Lord, no? Maraming nagagalit sa akin. Lord,
Give me enlightenment and guidance. Yun. Mababago tayo. Additional, di ba? Addition. So it adds us graces, it adds more strength, it adds more blessing in our lives. At araw-araw po, mo niya, pangaliya, basag Biblia, tanawa, i-search dayon ng gospel for today. Muna ako i-post kada adlaw bitaw. O man akong naandan, before ko matug, basahon ako, inigmata na pug ko, basa pug ko spong, sige no. Every day, before ko matug, basa ko spong niya, ay mo siguna hunaan ng inyong silingan, nga bati kay pong. Kaya di mo katug. Masay sikrito nako, mura ni. Inigkatug nako, basahon nako ang ebanghelyo. Inigmata nako, basahon na pud nako ang ebanghelyo. Fill your heart and mind with the word of God. Abi ninyo, pangaliya, Biblia, Eucharistia, di ka maluya. Amen? Unsa to? Pangaliya, Biblia, Eucharistia, di ka maluya. Unsa may nahitabo na to ron? Ano naluya ta? Wa na ta mangaliya. Mangaliya man ta lahi ang atong istorya. No. Lord, usbar gud ni ako bana, Lord. Pungot kay ko ni ba? Di na mao. Ang imong pag-ampo, Lord, salamat sa kong bana nga pala hubog kayo. Ako dyan yung dawaton, Lord. O niya, nakaambit na ko sa imong kasakit, Lord. Lahi man itong pag-ampo. Sus, Lord, yan nung gihatag din mo akong bana. Lami na kibuwagan, Lord. Napadyo iyang mga anak, liwat kay niya, Lord. Madyo mo liwat na ako, Lord. Ayaw na. Ina, Lord, kining kasakit na ko karon. Na pangaliya sa cross sa Mesiya. Look at the cross. It increase your love. Diba nina? Increase sa imong gugma sa Ginoo o sa imong isig katao. Ug ang imo gaan ang imong adlaw. Balik ko na ko ha. Kung kada adlaw mangayo ta, increase my love, Lord. Increase akong paghigugma sa Ginoo o sa ato isig katao, gaan imong adlaw. Mao na sekreto. Mao na lain. Amen. Yasuway nagpasaylo ng mga nakasa ninyo, di ba? Maayo, daghang maayo. So, kanang sig pangasaba, ay na sig pangasaba. Istoryaan lang sa tarong. Kay mo ni makahatag na to inspirasyon sa usag-usa. Amen? So mag-bless ako sa inyong sacramentals. Anya, human ani mag-deliverance na tagsa-tagsa ninyo, ha? Unaw na to ang inyong salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil, by the living God, by the true God, and the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the health of the livers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for your soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit through Christ, O Lord. Tanan yung salt, holy and exorcised salt. Sunod natin i-bless ang inyong tubig. You creature of water, I purge of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. By the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, those seasons, wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hurricanes or prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Author of invincible strength. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable in power. Ever, the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary,
who overcome the phrases of differing enemy, humanity put down, hostile influences. Prostrate and first time we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored, and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be diving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love, the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledge, may it please you to regard privilege to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when things the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy. Let it be a means of averting any kind of state for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ, O Lord. The blessing of incense, candles, rosaries, medals, candles, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, handbook, all religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine, that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po. At sana po, ma-share nyo po yan sa iba't ibang mga kapatid natin, lalo-lalo na yung mga ibang sekta. Pwede nyo yan ma-share sa kanila. Pero hindi po yan sapat ha without the sacrament. Dahil marami pong mga testimonya itong nag-react dito sa si nanay. Sinabihan mo tino na punta tayo, tumakbo lang, bigla. Pero hindi na siya makatakbo. Just imagine ha, si nanay itong nag-react ngayon, first day po, ngayon lang sila pumunta dito. Si nanay, hinaharas din, sinabihan siya na pupunta ako kay Father Darwin. Hindi makatakbo, pero tumakbo. At nag-react na ngayon. So, meron pang fill upan nila mamaya bago ma-exercise para mag-guide ako ano yung prayer na ibibigay ko sa kanya. Dahil hindi lahat prayer applicable sa kanya. For example, ang sakit mo ay lagnat. Anong gamot? Biogesic. Ano pa? Paracetamol. No, hindi mo pa inumin ng tusiran. Di ba? Kung ubo, ano? Kung sakit yung ipin mo, anong inumin mo? Oh, may pinamig. May right med. Di ba? Ganun din sa prayer. Tingnan nyo ito, ang baga kayo, ang kapal. No? So, merong mga prayer specific. Ano yung mga doorways nila? Dahil tatanungin ng exorcist, ano yung entry points mo? At sasabihin nila through occultism. So, yung mga prayer about occultism ang gagamitin ko. Okay? So, yung mga hinaharas, binabarang, kinukulam, huwag kayong magmadali. Mag-stay kayo ng 1 to 2 months, 2 weeks. No? And then, tuturuan namin kayo hanggang makauwi kayo sa inyo. Dahil may doktor nung isang linggo, pumunta dito, 300 demons ang doktor, espesyalista. Grabe, no? So, pinapunta ko yung buong pamilya nila dahil masakit dito, hanggang dito. Itong kamay niya, hindi mahipo. So, 3 ng espesyalista ang ninapitan nila. Pati dito, hindi pa rin nawala. At nagplano na yung doktor na mag-stop siya sa pagka-doktor. Grabe, no? At itong pagpunta nila dito, 300 kademonyo. At mahipo na po.
dahil binigyan natin siya mga 2 beses, solemn exercise ako sa kanya, lahat ng sakit niya ay nawala. Amen? Pero may demonyo pa rin. At sinabihan ko yung buong pamilya, huwag kayong magmadali dahil sa ating mga ninuno po ito. Oh, kung ang demonyo na nakapasok sa kanya, indwelling, matagal pa tayo matapos. Merong 3 years na po nandito. Pero ilan lang sila. Pero kung ang demonyo ay occasional spirits, no? Madali lang po 'yon. No, malayo lang yung 1 taon, 1 semester, lalayan na po yung mga demonyo sa kanyang katawan. Kapag indwelling, consecrated yung possess, sinisil and consecrate sa satanic seal. So hindi nalalaman namin superstitious and occultism ang doorway sa kanya. And then curses. Dahil yung demonyo na talkative, open demons, maingay yon. O makatunong mo nga naa dire open demon, sabaan kayo. Walihan ko. While nagpray, I will continue praying for her or for him. At ngayon hindi pa talaga sabi ng mga demonyo, 50 na lang kami, Darwin. Sa pangalawa, unang exorcism namin, 300 kami, Darwin. Hindi namin siya hindi namin siya iiwan, hindi kami lalayas. Sunod naming exercise, 3 beses na exercise ko siya. Palang beses, ilan kayo natira? 105. Ay, salamat sa Diyos. No. Sunod namin, pangatlong beses exercise, ilan na lang kayo? 50 na lang. Darwin, I hate you. No. We will kill you, Darwin. We will kill you. Papatayin ka namin, Darwin. At nakita po yun sa buong pamilya ng doktor. Just imagine, doktor. Meron din kaming nurse. Meron din kaming lay minister. Meron din kaming youth, PYM. Meron din kaming madre. Pero wala pang pari. Wala pa ni isang pari sa aming team. Pero si Father Sikia, merong isa na pari na possess. Pero pinaka mahirap i-possess ang pari because they are in persona Christi. No? Bakit na-possess yung pari, Father? Dahil meron silang covenant with Satan doon, no? Na-possess. No? So, patuloy lang tayo. Kung walang finding sa doktor, tinuturuan namin kayo how to use yung prayer book. May guide yon, how to pray the prayer of deliverance. May guide, di ba? Nakita ninyo? It is the prayer of the church. Kung may bisa man ang occult prayer ng mga albularyo na hindi galing sa Diyos, how much more the prayer approved by the church? Galing yan sa Diyos. Kaya nga, narinig nyo yung sumisigaw kanina, sumisigaw din dito. Ngayon, pasyente ngayon, mild lang po. Yung ibang pasyente namin ay lumulutang na. Paano na ito, Father? Nilupad naman eh. No. Alin na ito panaugon. Kay libre na pliti. Satan is real. Kaya nga, buong umaga po, lalong-lalo na sa mga bago, buong umaga po ay kinakatikais namin. At hindi pa yan natatapos. Everyday po ako nagkakatikais sa live ko. Bakit po? Para po madagdagan yung kaalaman ko. At para din po, yung kaalaman ko na nakukuha sa mga season exercise, magagamit ko sa lahat na ini-entrust ng Panginoon sa akin. So, kami lahat ay laging nagbabasa para sa inyo. At nagko-communicate na din ako sa mga kasamahan ko na kailan yung conference sa Roma. Dahil pupunta ako sa Roma 1 month. Bakit pupunta ako? Para po sa inyo. No? Para po sa inyo. Merong nag-accuse sa akin na mahal daw yung magpa-exercise ni Father Darwin. 10,000 every session daw. Ang totoo, hindi po yan totoo. Kahit piso, hindi po ako naningil. Tanungin mo si tatay. Bago ko na in-exercise, 3 beses na in-exercise. Kahit piso, hindi ako naghingi ng professional fee. Libre po. Yung confession, libre po. Yung anointing, libre po. Bakit? Mahal tayo ng Panginoon. By the way, yung religious items, tinutulong natin yan, yung proceeds niyan, tinutulong natin sa more than 40 scholars po. At itong ministering ito, parang may congregation tayo. 18 seminarians po ang natutulungan sa ministering ito. Bakit? Parang kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? At sa mga gustong tutulong, dahil first week ngayon, magbabayad na po kami sa So, dun po sa GCash natin, para yan sa evangelization natin, para yan sa vocation, sa mga gustong magpare na mahihirap. So, ginagamit ko lang. Lahat ng lumalapit sa atin, hindi ako nagtanggi. Sabi ko, problema ng Panginoon yan.
Basta ibigay ko lang yung sarili ko sa mga tao, sa bayan ng Diyos. Siya na bahala. At ngayong this week, magbabayad tayo almost 80,000 a month ang babayaran natin sa 18 seminaryan po. At ayan po, no? So, sa awa ng Diyos, wala naman tayong utang sa seminaryo. Totoo talaga, God is a great provider. Amen? At ito lang po, dahil yung mga staff natin, yung nagbibigay sa inyo ng talk, nagsasakripisyo, at mag-deliverance sa inyo, hindi na po sila nagtatrabaho. So yung galing sa puso ninyo, love offering, para po sa ministry at para din sa mga pari, nabibigay natin ng gasoline allowance sa kanila. 5 po sila, no? At nag-rent pa po tayo sa yung love offering niyo for operation po yon sa ministry. Kahit piso po, wala akong natanggap dyan. Wala akong sweldo dito. Yan ang totoo. Way problemang pari kay inig adto sa kuan. Kaon. Kada ingos pari nga, lami lagi ni imong sudanay. Dad afader. Ada oy. Lami lagi ni imong turta. Dad afader. Adang turta eh. Lami lagi ni imong saging nga pagkaluto. Dad afader. Topas punuan. Lami lagi ni mong adubong manok na. Dad afader. Topay to atas tangkal pader. No. Wala di problemang pare. Na masipiyat tong pare. Lami lagi na imong anak na. Dad afader. Apil og da pader. Apil og da. Bitaw ka pader siano na. Ako ra kopya. Ay, wala may problemang pare. Yayan po namin ninyo. Please pray for us. By the way, may nag-donate. Na-donate na po ang 1.2 hectare. Well documented na po, na permahan na po natin, permahan na po na sa may-ari, at higit sa lahat, napermahan na po kahapon sa mahal natin na obispo, Bishop Abitoy, ang 1.2 hectare na permanent office natin. And then, ngayong araw na ito, nagsagawa ng clearing. Dahil June na yung reshuffling namin. Kailangan maitayo na yung temporary chapel at temporary na matulugan sa mga staff natin. Para walang problema, mayaman tayo eh. Kahit ilan pa yan. Problema ng Panginoon yan. So magsimula na tayo. Pwede kayo magbigay ng isang hollow block. Magpo-post ako sa sunod mga araw sa specific bank account. Pangalan ko pa. Bakit po? Dahil yung St. Michael, wala pa siyang sariling pangalan. Hindi pa natin na-registered. So kung ma-registered na yan, yung bank account na sa St. Michael. Pero for the meantime, dahil kailangan natin ma-establish na doon ang chapel po at yung dormitory din. Sa mga malayo, meron na silang natutulugan. And then, training center sa mga pari na gustong magpa-train. At gustong-gusto ko na i-share ko po yung karanasan ko. Para yung Luzon, Visayas, Mindanao, gusto ko kahit pari sila, i-share ko po. Meron na tayong tinitrain, marami na po, higit na po sa 3 mga pari na nagpadala ng team nila dito. At willing po kami na i-share. So, meron tayong training center. So, yung lugar natin, para po sa buong Pilipinas po yun. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Take note ha, hindi po yun property ni Father Darwin. Ibibigay sana sa personal ko at sabi ko, dapat ibigay sa diocese. Dahil wala naman akong mga anak, sino ang magpatuloy nito. So, it should be the diocese will continue. Okay? So, salamat sa inyo. At kung wala naman kayo, yung prayer ninyo po ang pinaka-importante namin. Hindi kami magpayaman po. Yung blessing lang natanggap namin, yun ang gagawin namin para sa aming pangangailangan. Para po ito sa simbahan po. Kayo po at tayo po ang simbahan. Amen? God is good all the time. Atong pakpakan ng Ginoo. Nalipay ba morong adlaw? I hope ang inyong nakatunan, you will not keep in yourself. Share it. Bluetooth it. No. Sabi na uban, Bluetooth. Sabi na uban sa iPhone. AirDrop. AirDrop. Oh. Kini katapusan, kanta. Nakikanta, i-share ninyo. I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Louder. I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. God is present everywhere. Anong mag-uul pa man ka. Puno na kas pagtuo, puno na kas pagsalig, puno na kas sa paghigugma. Amen! God is good! All the time! Kinaraan na yung tubag. God is good!
Grabe. Nabalik ba? God is good! Oh, nagyaya lang. Mura man na po sa itlog na. Kumihog all the time, siyempre. All the time! Balik ba? God is good! Sa? Narambol mga uban. God is good! Grabe. All the time! Atong pagpangkan ang Ginoo. So ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo at kung may mag-react po, please wag niyong videohan mamaya ha. Dahil alam niyo naman na wala akong exorcism live. Meron ba akong ini-exercise na pinakita ko yung mukha? Nag-live ako. Bawal po yun. Bakit? Hindi natin ipahiya ang ating kapatid, ang anak ng Diyos. No? Ang dami po na, pero mag-record lang kami. No? Meron tayong na-record na lumulutang talaga. No? Pero hindi namin pakita, enough na, totoo naman yung sinasabi namin. Tanungin niyo yung mga kasama namin. Lumulutang yung member sa satanista. Meron na mga satanista dito sa Bohol po. Sana po ay mag-guided din nyo yung mga bata ninyo. Baka naging member na. Nandun po sa Tagbilaran, meron na po. No? Nag-overtime na po sila. No? Nung ini-exercise ko yung member, nagsagawa sila ng satanic blood compact with Satan. Grabe, no? At nung in-exercise natin, lumutang po. May video po tayo. Pero bawal lang i-post po. No? No, pasensya na po kayo. Sana po inaniwala kayo. No? Totoo yung sinasabi namin. Totoo. Yung dalawa niyang paa. Ano? Yung may asawan na engkanto. Yung dalawa niyang paa. Ganon. No? Grabe, no? During exorcism, yung dalawang paa niya. Oh. May video tayo po. No? Pero bawal po ipakita. Naniwala ba kayo? Baka makakita kayo ngayon. Wag lang kayo magpadali. Baka yung katabi nyo. Bita, wag kayong mag-video kung magsimula na tayo sa exorcism. Deliverance ha. At yung nauna, yung uunahin natin. At kayo na po ang magpatuloy mag-deliverance sa bahay ninyo. Yung room ninyo, yung kwarto ninyo, gamitin nyo po yung mga sacramentals ng simbahan. Dahan-dahan po babaguhin tayo ng Diyos. Instrumentally, yung mga sacramental. Instrumental po. Amen? Nya God bless. So, kisamay mo, ate, kisamay ni Puli at Timayat. So, tatawagin yung mga pangalan ninyo, ha? Timayat, kisay mo Puli at Timayat? Bart Kiking at Kuya Kiking. So, tawagon ninyo mga pangalan, ha? Paabot lang mo.